Okay, good morning, people. For today's video, babagi ko naman po sa inyo ay yung ginawa po nating land preparation. Dahil nga po, magtatagulan na. So, ire-ready na po yung ating lupa para taniman po natin ng luya, pipino at iba pa. At syempre, dahil mapapagod ang ating mga tao, maghanda po tayo. Magpiprepare po ako ng ginataang manok na merong pinya at papaya. So hindi na pa natin pagtatagalin, umpisa na natin. Let's go! So, ayan po, nag-umpisa na po tayong magpa-prepare ng lupa. Ayan, ginawa. Patapos pong sa scatter, ayan, pinapupukal ko. So, ito naman po, ang area na ito ay dati nang nakaplat, kaya pinabungkal ko na lang. Ayan. Okay mga kasaka, ito na po yun. Nagpiprepare na po tayo ng lupa na pagtataniman po ng pipino. Ayan, ganda po sa taas. Ito po yun yung gitna ng mga tanim namin ng dragon fruit. Ayan, nilinis na. Ito po ay madama nung nakaraan. Dahil nga summer, pinabayaan namin yan, binubungkal na para mataniman na ng pipino. Ayan. Pero bago po namin taniman nito, ay magkakaroon po muna kami ng soil amendment. So bibiyakin po yung gitna niyan, gagawa ng trench at doon po ilalagay yung mga organic na pataba. Yan po yung yan, kasi last time may tanim itong sitaw. So may mga buhay pa, ayan oh. Pinabayaan muna namin. Pang ulam. Pang ulam din, maigi rin. So ayan po yan. Tapos ito yung sayote. Ano, malago na. Ayan, laki ng puno. Ayan. Pabayaan ko na po ito. O, ito na po yung kinumpos last year. Ayan po, gagamitin na ngayon. Gagamitin po namin pataba. So, lapit po tayo para makita nyo yung klase nung na-compost. Ayan na po. Ayan. Itim na oh. Kaya ang lago nung no? Ang kamote. Kasi ayan po, mataba yung lupa. Ginawa po namin cover. Ayan. So, mimina na kami ng pataba. So, yan po, i-apply na po namin yan. One year na yan para July din Alam ko nung ginaanan natin yan. So, 1 year. Oo, 1 year na po ito. Yeah, parang lupa na. Ayan o.
Ayan na po. Na-applyan na po natin ng pataba. Kasi po, ayan, tataniman po ito ngayon ng pipino. At pagkatapos po, after 2 months, pagkatapos po ng pipino, ang isusunod na dito yung asparagus. So kaya po, nilalagyan na ng madaming pataba. So ganyan po ang ginagawa ng preparasyon sa aming mga halaman. So binubusog po muna namin ng pagkain ng yung mga organiko sa lupa. Yung mga ang tawag dito, mga microorganism sa lupa ay pinapakain po natin para siya po yung magiging katuwang natin sa pagpapalago ng halaman. Ayan po yan. Hanggang doon sa baba po ito. Ang haba po nito ay nasa 70 meters. So tuloy-tuloy po yan hanggang makumpleto, hanggang sa baba. So ito naman po yung area na tinaniman natin ng luya. So luya po nakatanim dito, pero yung gitna po niyan, ang plano ko po ay taniman ng pipino din. So yan po yan. Ang haba po ng plat nito ay nasa 30 meters. So yan po yan. Okay mga kasaka, mangunguha po tayo ng mga ingredients na gagamitin natin sa ginataang manok na may papaya. Ayan po, unang-una papaya. And pinya. Tapos kumuha din po tayo ng luyan dilaw o turmeric. Yan, sariwa-sariwa po yan. Bagong hukay pa. Galing pa mismo sa lupa. Ayan po, maganda. At siling haba, pandagdag sa flavor at syempre konting angang din. Ayan po, siling haba. At luya na pantanggal naman po ng lansa sa manok. Hinukay pa, ayan. At yan po yung mga kinuha natin ng mga ingredients. Siyempre may kulang pa. Kukuha po tayo ng sili. Ayan, pampagana. Kaya po magagata po tayo ng manok. Ayan, na may papaya, na may pinya, may nyog, may sili, may luya, luyan dilaw, and bawang sibuyas. So yan po yung mga ingredients. Okay mga kasaka, umpisa na po natin ang pagluluto ng ginataang manok na merong papaya at pinya. So unahin po natin siyempre ang bawang. Hintayin po natin medyo pumula at pagkatapos susunod na po natin ang sibuyas. Ayan, pakakatasin lang po natin. At kapag lumabas na po yung juice doon sa ating ricado, ay isusunod na po natin yung ating tinadtad na o hiniwa na manok na yan, sariwa-sariwa, fresh na fresh. At isasangkot siya po natin. Ayan. Siguro po mga around 5 minutes lang naman yan, isasangkot siya natin. And halu-haluin lang po natin para mabalansi lang. Nakita nyo, umaapoy pa. Ayan, nakita naman nyo na sariwa-sariwa talaga yung manok natin. At pagkatapos po nyan, isusunod na natin yung ating luyan dilaw at saka yung pong luya. Para magpantanggal na rin po ng lasa at the same time magdagdag po ng flavor. Kakaibang lasa ng luyan dilaw na mabango po siya. Parang merong amoy ng mint. Tapos yung color niya magkukulay yellow. So maganda pong tingnan sa mata.
At after mga 5 minutes po, yun, haluin po ulit natin para mabalanse yung luto. Yan, medyo pakatasi po natin yung manok. At pagkatapos po niyan, ay isusunod na po natin yung yung papaya. Para palalambutin na po natin papaya. Para pakakatasin na rin po natin para humalo po siya doon sa juice nung niluluto natin. So maghalo-halo na po yung mga lasa nila. Hindi pa po natin yan nilalagyan ng gata. After po ng medyo maluto na yung papaya, saka po natin isusunod yung gata. Ayan, palalambutin po natin. Siyempre, papailalim po natin yung papaya para maluto po yung papaya. Pagkatapos takpan po natin at yan nga po, isinunod na po natin ang gata. So, ayan. At siyempre, para magkaroon ng aromatic flavor, lalagyan po natin yan ng lemongrass or tinatawag nating tanglad. Ayan po, malapit na po kasi maluto yan, so kaya po nilalagay na natin yan. Kasi after po ng mga, tsaka po nilagyan na natin ng pampalasa, asin at tsaka po paminta. Sapat lamang po kasi medyo matabang po kami magtimpla. So hindi po masyado maraming asin. Tapos siyempre lalagyan na rin po natin ng yung siling panigang. Ayan po, dadagdag po natin sa LG. Kasi kanina meron na po, pero dagdagan pa natin. Para yan, mas maganda ang tingnan. Bukod sa magandang tingnan, pang-enhance pa rin ng flavor. Ayan po. At lastly, yun nga po, yung pong pinya. So ayan na po yung ating ginatang manok na may pinya at papaya. Okay mga kasaka, ito na po ang kakainin namin ngayon tanghalian dito sa farm. At meron kaming ginataang manok, may papaya, at saka may pinya. Meron kaming dragon fruit, pinya, itlog, kanin. So yan na po ang aming pagkain for today. Lahat po ay galing dito yan. Except yung manok, yung itlog, at yung kanin. Lord, thank you po sa pagpapala mo sa amin sa araw na ito at sa mga nakaraan pang araw. Nawa po yung pagpatuloy ang guide mo po sa aming bawat isa. Bigyan mo po ng kalakasan at kaligtasan, kalusugan ng aming mga kasama. Nawa ay iingatan mo po ang bawat isa sa aming pamilya. Lord, salamat po. I-bless mo po ang food na aming nakayanan ng pagsalusaluhan ngayong araw na ito. Ang lahat pong ito ay aming binabalik sa iyong pangalang dakilang Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Kain na. Kain na. Wait na. Ano ito? Gusto nyo magkamay? Ayan o. Kamay, ugas kayo. Gusto nyo na kamay. Dito Kain tayo mo si kakain. baby. Ayun, may kutsara dito. Tayo yung kutsara pang sa ulam. May kumain ha. Kain na kayo. Huwag kayo mahiya. At yan ay para sa inyo. Para sa ating lahat. Okay mga kasaka, nais nga po nating pasalamatan lahat po na nagpatronize, tumangkilik po sa ating dragon fruit. At syempre nag-enjoy din,
nagpa-picture, namitas. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na season na ng pagmitas natin ngayong pong August. Pwede po kayo bumalik. So sa mga hindi pa po nakaranas, naka-experience sa pagmitas ng Dragon Fruit, open po ang People's Farm. So siyempre nais po natin i-shout out ang mga sumusunod, si Bing Indoy Jocarisa, Agnes Aloner, at si Andrew ng Lokban, Quezon, si Hiner Morpis at saka si Heidi, at si Hepe Jerry ng ng fire station ng Real. Sa buong fire station po ng Real, shoutout po sa inyo lahat. Tayo po kasi nito. Si Rolando at saka po si Louie Laronilia, si Hermine Matt, si Jerry Tuason, si Ronald Morales, Mr. and Mrs. Carion, Mr. and Mrs. Bobby Bagaris, kung saan po dito ako nag-aaral sa BCB Abundan ng Organic Farming. Si Mr. and Mrs. Joel Pangilista, kapitan po siya diyan sa Lisiana. Si Mr. Noel and Gemma Rondilla. At sa lahat po mga hindi ko nabanggit kasi marami pong pumasyan doon pero hindi ko po natandaan lahat ng mga pangalan sa kanila. Shout out na po sa inyo lahat. At muli maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik. Sana ay patuloy niyong tangkilikin ang People's Farm. Maraming salamat po.